Mga boss, papakita ko uli sa inyo yung kalokohan ng provincial rate na yan. Pero bago yun, panoorin muna natin tong isang video na to. Kunyari, mas mura na pumunta ng hotel, kumain sa restaurant sa probinsya. Kaya ganun din dapat yung nagiging sweldo ng mga tao or yung mga minimum wage. Kung gusto mo kasi pareho yon, dapat maging pareho rin yung mga presyo ng bilihin eh. Ayaw naman natin yun. Ang dami nagtatag sa akin sa video na yun ng isang financial analyst na sinasabi, mas mura daw sa probinsya kaysa sa NCR. Mga boss, nandito ako sa Boracay ngayon. Nasaan yung murang hotel tsaka restaurant dito na sinasabi ng financial analyst? Alam nyo ba na dito sa Boracay, yung sahod ng isang manggagawa ay halos kasing halaga lang ng isang meal sa isang restaurant? Panoorin nyo to. Hello mga boss, nandito ako sa Boracay. Tatanungin natin magkano ang minimum wage dito. Yan, kasama ko si Hana. Hi Hana. Hana, magkano ang minimum wage mo dito? 480. O yan mga boss, 480. 8 oras na paggawa, 480. Kita nyo mga boss, up to 480 pesos lang ang sinasahod ng manggagawa dito sa Boracay. Kung nakapunta na kayo dito, alam nyo ba kung gaano kamahal yung mga bilihin dito? Doble o triple ng kaysa Metro Manila. Anong pinagsasabi nyo na mas mura sa probinsya kaysa sa NCR? Anong pinagsasabi nyo na iba ang buhay sa probinsya at buhay sa NCR? Si Hana na yung patotoo. Parehas na trabaho gaya ng ginagawa sa isang hotel sa Metro Manila, parehas na oras ng pagtatrabaho gaya sa Metro Manila, at parehas ang pangangailangan ng mga manggagawa dito sa Boracay gaya ng pangangailangan din sa Metro Manila. Kung parehas at mas mahal pa nga sa probinsya, bakit may provincial rate pa rin? 'Di ba? So matitira na lang dito mga boss ay ginagamit ng malalaking mga negosyo at mga kumpanya itong provincial rate para panatilihin na mababa yung sahod ng mga manggagawa sa probinsya kahit na parehas yung ginagawa nila sa Metro Manila, and even if they have the capacity, kahit na may kapasidad sila na bayaran yung mga manggagawa gaya ng sahod sa Metro Manila. Kaya panahon na para pag-usapan talaga yung RA 6727 o yung batas kung bakit tayo may tinatawag ng provincial rate. Kailangan reviewin at tripasuhin na yung walang kwentang batas na yan dahil napakalaking injustice niyan at panlalamang niyan sa mga manggagawa, lalong-lalo na sa probinsya.